Morning guys! Ngayon magluluto naman tayo ng labong na may gata. Ngayon po ilagay ko na po ang ating labong. Nilaga ko muna. Tapos tinanggalan ng tubig. Bago ituloy ang kanyang prosesong pagluluto. Ngayon kunting hintay lang po at nilagyan po natin ng gata. Ito po ang malunggay ko. Bumili po ako ng fresh kanina, kaso sayang naman po galing sa freezer na to. Kaya ito na lang po muna ang ilalagay natin malunggay. Kakaunti lang po ang nagawa kong gulay ngayon kasi dalawa lang kami ng anak ko. Pera po sa okra at labong. Ito po ang ating ingredients. May gata, may saluyot, may kunting sili para kunting anghang, may malunggay. Yung malunggay ko po galing sa freezer. Bumili po ako ng fresh, pero sayang din po ito. Tapos may hipon. Kaunti lang po kasi kakaunti lang ang kakain. Tingnan lang natin kung kakain pa tong anak ko kasi ako lang po madalas kumakain ng gulay. Ang gulay pampahaba ng buhay. Pag po natin tanggihan ang gulay, makakatulong sa katawan, more alkaline. Po natin makalimutan ang ating sibuyas. Lagyan po natin ng sibuyas. Actually, pagka kulo ng tubig pa lang, may sibuyas na po sana. Kaso muntik lang malimutan. Ngayon po, lalagyan na po natin ng asin. Kunting asin. At hindi po ako gumagamit ng ibang ingredients maliban sa asin. Ang ginagamit ko po ay tasida. Hindi po ito magic sarap. Parang ito na po yung pinaka-asin ng iba na nagluluto. Ito po ay tasida from Korea. Kunti lang po, napapansin nyo po, kakaunti lang po ang ating tubig na isasabaw kasi ang gata po ang pinakasabaw po natin dito. Kaya kunting hintay na lang po. Ngayon ay lalagay po natin ng gata. Hindi po natin ubusin dahil para lang po sip-sip ng gulay ang gata. Para malinamnam siya. Yung ibang gata mamaya na. Yan. Yan po. Ngayon tatakpan po natin ng sandali po, at para hindi naman po maglata ng okra natin, ilalagay na po natin ang ating saluyot. Napapansin nyo po, kakaunti lang po ang aking nilutong gulay dahil pag hindi kumain yung anak ko, ako lang din mag-isa at magka-share ng konti sa ating kaibigan. Kailangan po, pag nagluto tayo, lalo na't isang kainan lang, kailangan, ang kasya lang po sa atin, huwag sobra-sobra. Lalo na't mahal na ang lahat na bilihin ngayon. Kaya, maghunos dili, huwag masyadong maluho, huwag din kuripot.
Basta nasa tamang paraan ang ating gagawin. Ngayon po, ilalagay na po natin ang hipon. Nalinis na po ang hipon. Para masarap. Ayan. Lalagay na rin po natin ang sili. Para may kunting anghang. Mamaya na po yung malunggay. Dahil madali lang po maluto ang malunggay natin. Ayan. Takpan muna natin. Ngayon, at nakalimutan po natin bumili ng paminta. Kaya mixed herbs na lang po ilagay po. Mixed herbs po. Para masustansya din. Diba? Titikman po natin kung ano ang lasa ng aking niluluto. Ako lang din po pala titikim kasi nanonood lang po kayo. Hindi mo tayo maabot dito. Joke. Sige po. Kulang lang po siya ng asin. Lalagyan po natin ng dagdagan natin yung asin pero Himalayan salt po ang ating nilalagay. Yun po ay lalagyan natin ng malunggay na galing sa freezer dahil sayang pag hindi ginamit. Sinabi ko na po kanina na ang malunggay na bili ko may fresh po ako. Kaya nga lang, sayang naman po ito. Pag di natin mailagay, hindi naman po madumi ito. Parang gusto ko siyang dagdagan ng malunggay dahil kaunti lang leaves. Yan na po at dadagdagan po natin ng malunggay fresh. Yan, para masarap. More greens, more alkaline. Kaya lagi po tayong magugulay. Ngayon po, idagdag po natin ang natira nating gata. Pero hindi pa rin po paubusin bago po matanggal sa kalan. Lalagyan pa rin po natin para maalinamnam po ang ating gulay. Kunting hintay na lang po. May kunting gata pa tayo. Yun ang last. Po at kumukulo na ang ating gulay. Ilalagay na po natin ang last na gata natin. Pag bumili po kayo ng gata, siguraduhin yung malinis. Kasi minsan yung gata nasa ilalim niya, alam mo may tubig, tapos maitim. Mayroon po ako minsan na mabilhan sana. Sabi ko may tubig pala to kuya na kasi hindi natin sure ang tubig nila pag nasa palengke. Kaya kung pwede lang, kung kaya naman, ang gata natin ay kayo na magtiga para sure ang tubig ay malinis. Speaking of gulay na ginagawa natin ngayon, bumili po ako ng labong. Kukwento ko na lang po dito. So, namili po ako kung saan banda kukuha ang labong doon sa loob ng planggana. Kasi, nilalangaw po. Kasi po yung nilalangaw po, hindi po natin nakikita yung ebak noon, ang langaw. Kaya, namili po ako. May sumagot po sa akin. Sabi niya, bakit hindi ba hugasan yan? Oo, hugasan. Pero makikita mo ba ang dumi ng langaw dyan kahit hugasan mo? Kaya
dapat di siya po ang magdidesisyon dahil hindi po siya ang kakain. Di po ba? Mahirap po yung madesisyon ka ng hindi sa'yo. At saka, pag tumingin po siya sa akin, parang hinihingi ko yung ang pambili sa kanya. Hindi ko lang po siya sinagot kasi hindi naman po, una-una, hindi naman mainit ang ulo ko. At saka, less stress din naman po. Bahala na po siya. Mas stress sa buhay niya, masyadong pakialamera. Ayun na po at maganda na po ang ating gulay. Luto na po siya. Huwag niyo pong ika-stress yung ibang tao na kikialam dahil kayo po ang talo pag kayo na-stress. Pag stress kayo ay madaling magkakasakit. Sarap. Ngayon po ay tapos na po ang ating gulay. At mayroon po akong saging at kamuti na ilalaga. Masarap po ang balik-balikan ang pagkain probinsya. Lagi kang gulay, lagi may saging, laging may kamuti. Yung iba po, hirap na hirap sila dahil lagi daw kamuti kinakain nila at saging. Pero hindi nila alam na ito po ay masustansya at healthy sa ating katawan. Sa mga fast foods, kung ano man dyan na create lang ng tao, halo-halo kung anong ingredients, mas mabuti yung organic. At kung hindi man organic, at least gulay siya at saka may masustansya, maganda sa katawan. Kaya hanggang dito na lang po ang ating maiksing video. Ang sarap po ng gulay, oh. Pabaunin ko to yung anak ko. Nakain siya ngayon ng gulay. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, guys. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.